Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 8. Mababait naman sila. Mahal na mahal nila si Mary. Deserve naman ni Meredith na mahalin ang mga in-laws niya. Mabait naman kasi ang kambal ko. Opo, masaya po ako para kay Meredith. Pero kung ako ang papipiliin, ikaw ang gusto ko. Mahina akong napasinghap sa sinabi ng matanda. Hindi ako makapaniwala. Huwag po kayong ganyan, Lola. Just kidding. Nakatawang ani nito. Napalingon tuloy sa amin ang mga kasama namin. Para nagtaka pa sa malutong na tawa ng matanda. Don't mind us here. Mind your own business, guys. Pantataboy nito sa kanila. Dito na rin nagpa-set up ng table for dinner. Si Lola Astrid lang talaga ang nagbigay ng atensyon sa akin. Ayos lang naman sa akin na kahit si Meredith ay bising makipagkwentuhan sa iba. Ngayon lang din naman kasi ulit nakapagpahinga sa hectic na trabaho nito. Well, base lang naman sa usapan ng mga ito, nang magsimula kaming kumain, ay ang matandang babae na ang bida sa usapan. Laman ng kwento nito ang kakulitan ng apong si Timothy noong kabataan pa. Saka na lang daw naging seryoso noong nag-aral na ng college. Base sa mga narinig ko, mabuting tao naman ito sa kanila. Pero bakit sa akin, hindi niya yun magawa? Natapos ang dinner, natahimik na lamang ako. Gusto ko nang bumalik sa bilya, pero mukhang wala pa silang balak. Twin, oras na ng pag-inom mo ng gamot, paalala ni Meredith sa akin. May iniinom siyang gamot, takang tanong na matanda sa tabi ko. Opo, ipakuha na lang natin kaysa bumalik ka pa. Lola, ako na lang po. Babalik na lang po ako later. Paalam ko. Tumayo na rin ako. Mag-isa mo lang. Lola, kaya ko naman po. Nag-excuse muna ako. Agad kinuha ni Tessa ang atensyon ng lahat, kaya hindi na nila ako naawat. Naglakad ako patungo sa bilya. Pagdating ko roon ay agad kong tinungo ang kwarto ko, saka kinuha ang lagayan ng gamot ko. Tubig. Diyos ko po. Gulat na anas ko. Naihagis ko pala ang lalagyan ko ng gamot dahil sa gulat. Ano ba? Bakit ka ba nanggugulat? Galit na sigaw ko kay Timothy. Parang nagulat naman ito sa naging reaksyon ko. Bakit galit ka? Tanong nito sa akin. Oo nga naman. Water lang naman ang sinabi niya. Bakit ka sumunod? Bawal ba? Tanong nito sa akin. Saka inutusan ako ng asawa ko na sundan ka dahil gabi na raw. Hindi ko kailangan ng bantay. Nakita mo naman, nakarating ako ng ligtas. Bumalik ka na roon. Wala ka ng balak bumalik, tama? Tanong nito. Ito na ang dumampot. Nang naibato kong lalagyan ng gamot, iniabot nito yon sa akin. Pagalit kong kinuha, saka naglakad palabas. Tinungo ko ang kusina at kumuha naman ng tubig. Nakabuntot lang ito. Halatang gusto ka ni Lola. Lola mo lang ang may gusto sa akin. Yung mga taga roon hindi. Grabe ang nanay at kapatid mo. Parang may lihim na sama ng loob sa akin eh. Honest lang naman. Hakbang ito palapit. Kinuha ang basong katatapos ko lang inumin. Kinorner ako sa lababo. Agad na naitukod ko sa dibdib nito ang mga kamay ko upang hindi siya mapadikit. Hindi mo naman kailangan makuha ang approval nila. Hindi naman yon ang ibig kong sabihin eh. Lumayo ka nga. Muli ko itong itinulak. Gusto nila si Meredith. Masaya si Meredith na kasama ang family ko. Good for her. Mabait naman kasi siya eh. Kapag ka nagkasira kami, tiyak na mawawalan rin sa kanya ang iyong pamilya ko. Ano naman ang gusto mong iparating? Salubong ang kilay na tanong ko rito. Masasaktan siya kapag nasira kami. That's the point.
Itigil mo na ang larong sinimulan mo dahil hindi ako papayag dito. Hindi ko gustong manira ng happiness ng iba. Kaya kong sirain yung kasiyahan niya ngayon. Claudette, kapag hindi ko nakuha ang gusto ko, kaya kong manira ng happiness ng iba. Naiintindihan mo? Pero asawa mo siya. Wala akong pakialam. Love her. Pero hindi sapat yon. Dumikit pa lalo ito sa akin. Saka ako niyuko nito. Automatic ang pag-iwas ko. Akma sana ako nitong hahalikan. Pero ibinaling ko ang mukha ko sa kabilang direksyon. Sa pisngi ko lumapat ang labi nito. Pero mabilis nitong hinawakan ang baba ko. May diing iyon. At nang iharap niya muli sa kanya, ay hindi niya hinayaan pang makaiwas ako. Mapagparusa ang halik nito. Parang sabik nito kung lamukusin iyong halik. Ang isang kamay nito ay nagsimulang humaplo sa katawan ko. Tinutulak ko to. Pero parang hindi sapat ang lakas ko para makalaya ako rito. Nararamdaman ko ang pagkagising ng init sa buo kong katawan. Lalo na sa sentro ng aking pagkababae. Para akong tinatangay patungo sa edge ng pagditimpi. Humiwalay ito. Pinagdikit ang aming mga noo. Hawak na ang isang kamay nito at ang dalawa kong kamay na kanina pa ay pilit na nagpupumiglas. Kung gusto mong maging masaya ang kapatid mo, sa piling ko, sundin mo ang lahat ng gusto ko. Hawak mo ang happiness ni Meredith ngayon, Claudette. Yung buhay na nais niyang kasama ko. Kaya kong ibigay yon sa kanya. Pero kailangan kita para maibigay ko yun sa kanya. Don't say that, Timothy. Huwag tayong magtaksil sa kapatid ko. Aalis na lang ako dito. Nalilito ka lang dahil sa presensya ko. Aalis ako. At hindi na babalik pa. Then, iiwan ko rin ang kapatid mo. Bakit ka ba ganyan? Pinapahirapan mo na naman ako masyado. Ganito talaga ako, Claudette. Naging mabait ako sa'yo dahil akala ko makukuha kita. Pero kailangan ko palang maging demonyo para mapasunod ka. Muli kong pinilit makawala rito pero wala talagang laban ng lakas ko sa trimpleng lakas ng lalaking ito. Gaya ng sabi ko, nasa iyo ang kapalaran ng kapatid mo. Bulong nito. Sabay haplo sa bewang ko. May problema rin ang parents mo sa itinatayo nilang negosyo. Ako lang ang makakatulong sa kanila. Alam kong galit ka sa kanila. Pero kapag nawala yon, mawawala rin kay Meredith ang ari-ari ang mapupunta sa kanya pagdating ng panahon. Kung mahal mo siya, gawin mo ang lahat para sa kanya. Manipulator ang lalaki. Paano minahal ni Meredith ang ganitong klase ng lalaki? Gusto mo bang mag-uwi ako ng ibang babae? Ipapakita ko sa kapatid mo kung paano ko angkinin at maglabas ng init. Gusto mo bang baliwin ko ang kapatid mo? Ang sama mo. Masama talaga ako. Ipinakikita ko lang yung side kong mabait para mapanatag ka. Pero hindi ko rin pala kayang magtiis ng matagal. Inilatag ko na ang pagpipilian mo. Meron kang hanggang bukas para tanggapin ang offer ko. Kapag tumanggi ka, tiyak na lahat kayo ay pupulutin sa kangkungan. For now, let me do this. Sabay salat sa pagkababae ko. Hindi pa ito nakontento dahil ipinasok nito ang isang kamay sa jogging pants na suot ko at muling sinalat ang pagkababae ko. Hindi ako nakagalaw. Gumuhit ang ngisi sa labi nito. Wet again. Alam ko namang gusto mo rin ako. Natatakot ka lang. Huwag kang mag-alala, Claudette. Tiyak kong kaya kong ibigay sa iyo ang lahat. Magugustuhan mo ang kaya kong gawin. Napakagatlabi ako nang magsimula itong laruin ang basa kong pagkababae. Huwag ka nang tumutol. Alam kong gusto mo rin eh. Umuungol ka nga tuwing nasasarapan ka kapag alam mo na,
Udyok ni Timothy sa akin. Idiin nito ang daliri niya roon. Kaya napasinghap ako. Binitawan na ng isang kamay nito ang kamay ko. Napakapit na ako sa balikat nito. Nakuha ko na ring salubungin ang matiim nitong titig. Mahina pala ako sa tukso. More! Impit na daing ko. Gusto kong mahiya sa umalpas sa salita, pero dahil agad nitong sinunod ang sinabi ko, mas napati rin ang mata ko. Alam niya kung saang spot bibigyan ng atensyon at diin. More babe, mapang-akit na tanong nito. Hinila nito ang tali ng jogging pants ko at lumuwag yon. Saka hinila pababa. Pati ang underwear kong tiyak kong basa na rin ay ibinaba nito. Basang-basa ka. Gusto kitang kainin. Pero hindi ngayon. Lasapin muna natin ang sarap na kayang ibigay ng mga daliri ko. May pagkakataon na akong itulak siya pero hindi ko ginawa. Wala rin sa isipan ko ang mga blackmail nito sa akin. Ginusto kong magpatuloy ito. Kaya siguro ako napaluha. Dahil naguhumiyaw ang katotohanan na nagustuhan ko ang ginagawa ng asawa ni Meredith sa akin. Team Pastor, naipasok na nito ang 3 daliri. Ipinatong na ako nito sa lababo. Kahit na hindi tuloy-tuloy, ay natanggal ang pants ko at walang naging problema. Ipinatong pa nga nito sa kanyang balikat ang 2 binti ko. Napasandal na rin ako sa pader habang mariin ang bawat baon ng mga daliri nito sa akin. I like your moan. Louder, Claudette. Utos nito sa akin. Kahit hindi nito iutos, hindi ko naman kasi mapigilan ang sarili ko. Hiling ko lang na hindi muna bumalik si Meredith dahil ayaw kong makita niya kami sa ganitong tagpo. Fix yourself. Utos nito. Pagkatapos nitong isubo ang daliring ginamit niya sa akin. Hindi nakaligtas sa akin ang mga tingin na malapot na likidong nakabalot sa mga daliri nito. Habol ko pa ang aking paghinga. Hindi pa kasi yon bumabalik sa normal na takbo. Nang magtama ang tingin naming dalawa, hindi ko maiwasang matakot sa paraan nito ng titig. Hindi yun galit. Hindi rin nagbabanta. Mas nakakatakot ang nakikita ko roon. He wants more. Iyon ang dating ng titig nito. Kaya nang sabihin nitong ayusin ko ang sarili ko, mas pinili kong bumaba. Bahagya kong itinaas ang jogging pants saka iika-ikang umalis ng kusina. Tinungo ang silid at nagsara ng pinto. Pagkalak ko noon, kusang bumigay ang tuhod ko sa labis na panlalambot. Ayaw ko magkasala sa kapatid ko. Pero nakikita ko ang sarili ko. Katulad kanina na mabilis na titiklop sa ginagawa nito. Kung sex lang ang magiging kahinaan ko, nakakahiya ako. Kaya ba talaga nitong gawin ang mga banta nito? I'll wait here. Bilisan mo. Babalik pa tayo kina Meredith. Napaiktad ako sa labis na gulat nang marinig ko ang tinig ni Timothy sa labas. Kung hindi ka kikilos, pwede namang mag-stay na lamang tayo sa kwarto mo. Kahit magdamag pa. Halos gapangin ko na. Patungo sa kwarto sa takot. Sa banta nito. Pabor na paborito. Nilinisan kong mabuti ang sarili ko. Saka nagbihis muli ng jogging pants at t-shirt. Pinatungan ko yon ng jacket. Kung anong ayos ko kanina ay ganun lang din ang ginawa ko. Nang lumabas ako, agad na tumayo si Timothy na may naglalarong ngisi sa kanyang labi. Ang sarap burahin ng ngisi nito. Satisfying siguro kung gagamit ako ng tape para mawala yon. Nilagpasan ko ito, pero mabilis ding nakasabay sa paglalakad ko. Ginaga pa nito ang aking palad na mabilis kong binawi. Ano ka ba? Baka makita tayo ni Meredith. Inis na saway ko rito. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ako takot. Sa ating dalawa, ikaw ang mas dapat matakot. Wala akong kasalanan sa'yo. Pero kay Meredith, meron na. Iyon na nga eh.
May kasalanan ako tapos gusto mo pang mabuko ako. Galit ka na lang palagi eh. Relax. Hindi muna kita hahawakan. Nakangising ani nito. Tinupad naman nito ang sinabi niya. Nakasunod lang siya sa akin. Ilang hakbang. Ang layo nila sa tuwing alanganin ang lakad ko ay agad itong nakakalapit para alalayan ako. Pero mabilis ding lumayo. Kapag narinig na nito ang salitang ano ba, nakarating kami sa pwesto ng pamilya nito. Ay, bumalik pa, dinig ko ang bulalas ni Chara. Habang nakatutok ang tingin nito sa phone, kanina naman ay nakita kong nakatitig sa akin ito palapit pa lamang kami. Kaya, iyong pagpapanggap na tutok sa cellphone ay alam kong isang malaking palabas lang. Akala ko hindi ka na babalik eh. Join me here, Iha. Magkwentuhan muna tayo. Yaya ng matanda. Sa kanya na ako lumapit. Alangan naman sa mami Tessa ni Timothy na may hinanakit yata sa akin. Ang sarap kausap ng matanda. Parang si Lola Jesusa lang na ang daming word of wisdom na sinishare. Mahal ko, nilalamig ka na naman ba? Malambing na tinig ng matandang Paulo. May blanket na ipinatong si Lolo Delton sa balikat ng kanyang esposa. Tapos, naupo ito sa tabi ng matanda. Kusang gumuhit ang ngiti sa aking labi. Parang si Lolo Marcardo at Lola Jesusa kung maglambingan. Parang nagmumurang kamyas. Hindi na mahal ko. Dahil yakap mo ko. Ay! Impit na anas ko. Kinilig kasi ako eh. Sa mga may successful na love life na lang talaga ako kinikilig. Tulad ng kay Lolo at Lola ko. Tapos sa dalawang matanda na nasa harapan ko. Hinaplos pa nga ni Lolo Delton ang naka-expose na braso ng matandang babae. Alam mo, ganyan na ganyan ang reaksyon mo nung nahuli mo kaming naglalambingan ng asawa ko. Talaga po? Medyo blurry kasi ang ilang alaala ko eh. Tapos may mga part talaga na kahit anong pilit ko pong isipin, wala po talaga akong naaalala. Oo, inimbitahan kami ni Timothy noon sa ikatlong subok niya sa pagpupropose kay Meredith. Nasungkit naman niya ang oo, ng kakambal mo nung time na yon. Doon mo kami unang nakita at nakilala. Naikwento mo sa akin ang buhay mo nung bata ka pa. Kung paano mo diskartehan yung mga araw na kailangan mo ng pera dahil ayaw mong galawin ng pera na sa tingin mo ay hindi mo dapat galawin. Madaldal po ako sa inyo noon? Yes, Iha. Napasarap pa nga ang kwentuhan natin nung time na yun eh. Grabe talaga po. Sa sobrang dami niyong ikinwento na out of place ako, singit ni Lolo Delton. Natawa lang naman ang asawa nito. Of course not, mahal ko. Nasa puso ko ang place mo. Ay, kinikilig po ako. Maugong ang naging tawa sa tinuran ko. Nakalimutan na naming hindi lang kami ang tao sa parting ito ng dalampasigan. Lola, malamig na po. Gusto niyo po bang bumalik na sa bilya? Si Chara yon at inirapan na naman ako nito. Tapos tumayo na sa kinauupuan niya. Nahulog pa nga ang pillows na kanila lang ay nasa lap niya. Pero hindi nito yun pinansin. Binaliwala lang niya. May open na bar sa dulong parte. Gusto niyo bang pumunta tayo ron? Tanong ni Meredith. Sino bang niyayaya nito? Iginala ko ang tingin. Clau, ikaw ang tinatanong ko. Nakatawang ani nito. Hindi naman pwedeng sina Lolo Astrid eh. Sasabay na lang ako kina Lola. Same way rin naman eh. Magpapahinga na siguro ako. Pagod na rin kasi ang katawan ko eh. Ganon? Love, tayo na lamang. Ihatid muna natin sina Claudette sa room niya. Isasabay na lang namin siya. Kayong dalaw na lamang ang mag-enjoy. Awat ni Tessa sa sinabi ni Meredith. Tama, mag-enjoy kayo tapos ako na lamang ang babalik sa room ko. Hindi ko gustong magtama ang tingin namin ng brother-in-law ko. Pero ayon, nagtama ng muli-uli. May pagtutol sa tingin nito, pero binaliwala ko lamang. Humawak pa ako sa kamay ni Lola Astrid para lang isama na nila ako. Okay, see you tomorrow na lang. Halika na, Claudette. Ay,
kung pwede lang sumama ka rin sa bilya na inuukupahan namin. Kaso wala nang bakante roon dun eh. Ayaw naman ni Chara na ni kasama sa kwarto. Nang bagiti ng matanda, ang pangalan ng apo ay agad na napalingon ng babae. Inirapan na naman ako nito. Ipinaglihi ba ito sa sama ng loob? Okay na okay naman ang trato nito kay Mary. Pero sa akin niya inilalabas ang sama ng loob niya sa mundo. Bakit kayo sumunod? Dinig kong tanong ni Tessa kay Timothy at Meredith. Nang tignan ko si Tim, blanko ng ekspresyon ng mukha nito. Ihahatid muna po namin kayo. Alanganin ang ngiti ng kapatid ko. Dahil sa biglang parang uminit ang ulo ng asawa niya, kumabog tuloy ang dibdib ko. Yung kabog na hindi normal. Napasa po ako sa tapat ng dibdib ko. Pinakikiramdaman ang kabog noon, pero agad umangat yon patungo sa bato ko. Marahang minamasahe. Sa akin naman kasi nakatitig si Timothy. Ako ang kinakabahan sa ginagawa niya. Ang daming nakapaligid sa amin pero heto. At dito na po nagtatapos ang chapter 8 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.